mandurukot na yon, maiisahan niya ako ha. Kung hindi lang ako pinigilan ng pulis, basag talaga ang bungo niya sa akin. Ma'am, pinamumog mo na nga ng dugo tapos bugbog sarado pa sa'yo. Panay pa ang pagmamakaawa nila na tigilan mo ng pananakit sa kanila. Ikaw pa talaga napili nilang nakawan. Buti nga sa kanya yon. Ang mahal ng bag kong to, no? Tapos ibibenta lang naman niya sa murang halaga para magkapera. Wala ka talagang kupa sa martial arts, madam. Ang galing-galing mo. Partida, 2 pa sila, ha? Ay, nagutom tuloy ako. Kumain na muna tayo sa restaurant bago mag-shopping, ha? Nakakainis. Nadumihan pa tong damit ko. Tumawag si Lola Romina. Kanina ka pa niya tinatawagan. Pero hindi mo raw sinasagot kaya sa akin na lang siya tumawag. Chona, paano ko nga siya sasagutin? Kinuha nga ng mga snatcher ang bag ko, di ba? Ay, naku mga buwisit. Palibhasa mga hampas lupa. Sa drive-thru na lang pala tayo umorder ng pagkain ha, para mabilis. Ikaw na pong bahala, ma'am. Oh my gosh! Bakit pa kasi ang daming mga batang nanlilimos? Wala pa silang mga parents? Paano kung mabundol sila ng sasakyan, di ba? Paharang-harang pa sa kalsada. Mahirap ang buhay. Kaya panlilimos lang ang naisipan nilang paraan upang magkapera. Ang sabihin mo, ang tatamad at irresponsable ng mga parents nila. Paano kung mabangga ng sasakyan ng mga batang yan? Di doble pa ang problema. Ganito na lang. Bigyan mo nga sila ng tig 100. Naiinis akong makitang umiiyak at nagmamakaawa ang mga batang yan Tig 100 talaga? Yaman magkano ba dapat, Chona? Tig 100 na. Pinambibili mo lang naman ng makeup ang pera mo tapos ang mahal-mahal pa. Paalisin mo na kagad sila ha. Mamaya, pumasok pa ang virus nilang dala sa sasakyan ko. Masayang tinanggap ng mga bata ang tagi-100 na ipinabibigay ni Kristal. Malapad ang ngiti ng mga ito at pakaway-kaway pa sa sasakyan bilang pasasalamat. Lumaking spoiled si lolo't lola si Kristal. Pagamat kahit na sosyal, maarte at maluho, ay may ugali siya mapagbigay. Sa edad na 3 taong gulang ay naulila siya nang sumabog ang eroplanong sinasakyan ng kanyang mga magulang patungong Amerika. Iniwan siya sa kanyang lolo't lola dahil may sakit siya ng mga panahong yun. Dadalo sana sina Leo at Maureen sa kasal ng kanilang kaibigan. Ngunit sa kasawiang palad, yun na ang araw ng kanilang kamatayan. Napapailing na lamang si Chona sa dami ng inorder ng kanyang amo. Tila ba'y 5 katao ang kakain nun. Madam, mauubos mo ba lahat ng to? Ang dami. Tapos 2 lang tayong kakain nito. Hindi naman mahilig sina lolo't lola ng fried chicken and fries Ibigay mo sa guard dun sa subdivision. Mukhang pumapayat Tsaka palaging inaantok. Mamaya hindi pa niya magawa ang trabaho niya ng tama. At pasukin pa tayo ng mga magnanakaw. Napuna mo pa talaga yun, ha? Ay, oo naman, no? Tapos namumutla pa. Alam mo siguro, ginugutom ng asawa niya kaya nagkaganon. Kaya ikaw, Chona, huwag kang mag-asawa ng mahirap, ha? Dahil kawawa ka talaga. Hindi naman ako katulad ninyo na ipinanganak na mayaman. Sino magkakagusto sa akin? Hindi naman ako kasing ganda mo. Tapusin mo na yung kinakain mo para makapag-shopping na tayo. Naku girl, excited na ako sa mga bags and dresses na bagong labas ngayon. Hindi mo pa nga nagagamit yung mga pinamili natin last week? Bibili ka na naman ulit? Gusto ko Natitiyak kong mandidilat na naman ang mga mata ng mga friends ko kapag nakita nila ang post ko. Hindi mo naman kailangan na magpa-impress sa kanila Simple life, happy life. Kahit every week akong mag-shopping, di naman mauubos ang pera ko, no? Isa pa, sa akin din naman ipapamana ni na lolo't lola ang wine company. And syempre, girl, bibigyan kita ng bonus, o diba? Basta maging honest at loyal ka lang sa akin, Matagal ng personal assistant at driver ni Kristal si Chona. Kababata rin niya ito at isa sa naging malapit sa kanya. Anak si Chona ng tauhan ni na Doña Romina
at Don Jordan na pinagkakatiwalaan nila sa Viñardina Gardens, La Union. Girl! Girl, bagay ba sa akin ang red gown na to? Tingnan mo. Ha? Naghahanap kasi ako ng masusuot sa birthday ng friend ko eh. Lahat naman ng damit bagay sa'yo eh. Kahit bihisan ka man ng basahan, ay, maganda ka pa rin. Che! Tigilan mo nga ako dyan. Dali na. Tingnan mo nga kung bagay sa akin. Mamaya pagtawanan nila ako eh kapag hindi fit sa katawan ko. Ayos na yan. 2 oras ka nang naghahanap ng damit to, wala ka pang nabibili. Sure na nga to, no? Tsaka, binilhan na rin kita ng gagamitin mo. O, diba? Paulit-ulit na lang kasi yung damit mo eh. Saan ba napupunta ang perang sinusweldo ko sa'yo? Madam, may mga nakababatang kapatid pa ho ako. Nag-aaral pa sila. Kaya nagtutulungan kami ni kuya hanggang sa makapagtapos sila sa pag-aaral. Si tatay na stroke last year kaya hindi na pwedeng magtrabaho sa ubasan. Okay. Basta binilhan kita ng damit, ha? Nakakainis makita kang parang hindi nagbibihis eh. Doon na lang ako bibili sa mumurahin. Mamaya ikoltas mo pa yan sa sahod ko eh. Oh, eto. Yan. Tig 1K lang naman ang t-shirt na yan. 1,000? Tapos 5 pa? May tig 200 isa sa sale. Tumahimik ka nga, Chona. Babayaran ko na to, ha? Huwag ka nang umepal pa. Palipat-lipat ang tingin ng kahera sa kanilang dalawa. Wala nang nagawa si Chona kundi hayaan na lamang si Cristal sa kagustuhan nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang bill nila sa mga pinamili. 75,000 sa iilang pirasong damit? Grabe! Last week, tig 100,000 na bag yung binili mo. Tapos ngayon? Shh! Shut up! Okay? Konti pa nga lang to eh. Sige na, bitbitin mo na ang mga yan. Tsaka yung mga binili ko sa'yo ha. Di ko ikakaltas sa sahod mo yon. Baka pagalitan tayo ni Lola kasi ang laki na naman ng nagastos mo. Chona, like what I've said, hindi mauubos ang pera sa ATM ko. Ako kaya ang tagapagmana ng kumpanya. Kaya marami akong pera. Ayaw mo nun? Naaambunan pa kita. Pero ma'am, ang sabi ni Lola, bantayan raw kita kapag... Shh, dalhin mo na nga yan at uuwi na tayo. Inilapat pa nito ang ATM card sa bibig ni Chona upang patigilin ito sa pagsasalita. Nasa 4th year college na si Cristal sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Ilang buwan na lamang ay magtatapos na ito. Sabik na itong magtrabaho bilang CEO ng kumpanya, kaya't wala na siyang pakundangang gumastos. Pagdating nila ng bahay ay sinalubong sila ni Lola Romina. Yumuko si Chona dahil alam niyang pagsasabihan na naman sila ng donya. Oh, ang dami mo namang pinamili, iha. Hindi mo pa nga nagagamit ang mga binili mo last week. Pero heto ka na naman, nagwawaldas ng pera. Lola, binili ko naman po ito ng sale. Tsaka isa pa, kailangan ko po nang isusuot sa birthday ng kaibigan ko. Alam niyo naman na pabonggahan ang suot ng a-attend doon. Isa pa, ayokong maging chipipay sa paningin nila, no? Iha, kahit gaano kamahal ang damit, kung bagay sa'yo, ay magbumuka kang elegante. Hindi mo kailangang gumastos ng 75,000 para lang dyan. Binilhan ko rin kasi ng damit si Chona. Magkano lang naman ang kay Chona? Wala namang problema kung ibili mo siya dahil alam kong kailangan niya yun. Pero itong binili mo para sa'yo, may mga damit ka pang hindi nagagamit. Tapos ang mahal-mahal pa. Alam ko kung magkano ang ginagastos mo sa bawat magsha-shopping mo. Weekly at hindi bumababa sa 50,000. Sana naman, pahalagahan mong bawat perang ibinibigay sa'yo, iha. Hindi lang tayo basta namumulot ng pera. Paano kung wala na kami ng lolo mo? At yan pa rin ang makakaugalian mo. Mauubos ang pera mo sa mga walang kwentang bagay. Matuto kang gumastos ayon sa kailangan, hindi sa iyong mga luho. Lola, yung ginastos ko ngayon, barya lang naman to ah. Hindi mo malalaman ang kahalagahan ng isang bagay kung hindi mo pinaghirapan. Mas mabuti pang pagka-graduate mo,
ay magtrabaho ka na kagad. Sure, Lola. No problem. I accept to be the next CEO of the company. Bago mo makuha ang posisyong yan, gusto kong maranasan mo ang maging ordinaryong empleyado. What? Ayoko po, Lola. Kung ayaw mo, hindi ko ipamamana sa iyo ang kumpanya, kundi sa mga taong alam kong mapagkakatiwalaan ko sa pamamalakad, sa pinaghirapan namin ng Lolo Jordan mo. Dugot pawis namin ang inilaan namin upang mapalago ang Wine and Fruit Cocktail Company. Hindi pwedeng todo waldas ka lang ng pera. Kung nabubuhay pa ang iyong amang si Leo, hindi niya magugustuhan ang ginagawa mo dahil lumaki ang papa mo na masinop sa pera sapagkat nakita niya ang paghihirap namin ng lolo mo. Hindi naman mali ang bilihin ng iyong luho. Ngunit kung labis-labis na ang paglulustay ng pera, hindi na tama yon. Natahimik si Cristal at namula ang kanyang pisngi. Ilang beses na siyang pinagsasabihan ni Doña Romina dahil hindi na tama ang paggastos niya ng pera. Ngunit hindi pa rin siya natuto. Sabihan mo na lamang ako kapag tinatanggap mo ang alok ko sa'yo. Nang sa gayon makapag-umpisa ka ng makapagtrabaho sa La Union. Pero Lola... Tinalikuran ng Donya ang apo at dumiretso sa kwarto nito. Hindi niya magawang iwanan ang kumpanya kay Cristal hanggat hindi ito natututo. Marami ka pang dapat na matutunan, apo. Hindi ko ginagawa ito para pahirapan ka. Nagkatinginan sina Cristal at Chona. Pumuntong hininga ang dalaga dahil alam niyang nagalit ang Donya. Chona! Nagsumbong ka siguro sa kanya, no? Ha? Hindi Bakit ako magsusumbong kung may access siya sa bawat perang ginagastos mo? Baka nakalimutan mong maraming tauhan ng lola mo, no? Siguro yung kakilala na naman niya sa bangko. Anyway, halika na sa kwarto ko. Dali! Nang maisukat ko na ang mga pinamili nating damit. Hindi ka pa ba tapos sa kakasukat ng mga to? Day, hindi pa, no? May 4 pa akong hindi nasuot kanina. Nagmamadali ka eh. Akala ko nga, free ko nang magagamit ang pera sa ATM na ibinigay ni Lolo. Except sa allowance na ibinibigay nila sa akin, may limit naman pala. Ano bang mabibili ko sa 10,000 every week? Marami. Isang buong sahod ko na yun, no? Hoy, grabe ka naman. Sobra kaya sa 10K yung pinapasahod ko sa'yo. Basta, dahan-dahan lang sa paggastos. Mabuti at pupunta ka ng La Union. Kung gusto mo sa bahay ka na tumire. Yun nga lang, hindi na bilang madam, kundi bilang ordinaryong tao kagaya namin. Kailangan pa ba yan, Shona? Hindi pa pwedeng on the spot na maging millionaire CEO ako. Gusto ni Lola na mapagdaanan ko rin ang pinagdaanan nila noon. Like, hello? Iba na kaya ang generation ngayon, no? Mas gugustuhin ko pang mag-work online kaysa maging trabahador sa ubasan. Diba gusto mo ng adventure? Masaya kaya sa probinsya. Kahit hindi ganun karami ang pera, masaya makasama ang mga taong simple lang. Hindi katulad dito sa Maynila, ang sosyal at nagpapalakasan. Ay nako, hindi ko kayang mamuhay sa probinsya. I cannot. Seriously, isang araw pa lang siguro mamamatay na ako roon. Ay, okay lang. Di sana namatay na kaming lahat na nakatira doon, no? Titiisin mong magtrabaho ron para matuto ka? O hindi mo na makukuha yung mamanahin mo forever? Bakit? Ano pa ba ang dapat kong matutunan? Ibang level ko, no? Hindi ko kailangang mamuhay kasamang mahihirap. Ay, grabe siya. Allergic ka pala sa mahirap na katulad ko. Pupunta na ako ng kwarto, magpahinga ka na rito. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka, madam. Dadalhin ko na tong pinamili mo para sa akin. Thank you pala, ha? Basta libre to, Nakakainis naman. Bakit pang daming rules ni Lola? Kung hindi lang talaga kailangan. Ay nako, matagal na akong lumayas sa bahay na to. Sumapit ang pagtatapos ni Cristal. Masayang dumalo ang kanyang lolo at lola. Nakaupo sa wheelchair ang Donna habang tinutulak ng caregiver nito.
Naghanda ng pagdiriwang sa mansyon si Doña Romina para i-celebrate ang graduation ni Cristal. Sila lang talaga ang masaya. Pero paghihirap ang mararanasan ko matapos nito. Oh my gosh! Makakayanan ko bang magtrabaho sa ubasan as a farmer o trabador doon? Hindi bagay ang beauty ko roon. Madam, bakit parang hindi maipintay ang itsura mo? Ngumiti ka naman dyan. Ang saya-saya ng mga bisita mo sa party oh. Tapos ikaw parang naipit na pusa. Chona, sa palagay mo, sinong magiging masaya kung itatapo na lang basta-basta sa probinsya, ha? After nun, sana naman? As in, pagdadaanan ko ang lahat ng hirap. Hindi ka pa nga nag-uumpisa, sumusuko ka na agad. Ay naku, nakakainis ka talaga, girl. Makalipas ang 1 linggo ng graduation, kinausap ni Cristal si Doña Romina. Pumayag siya na magtrabaho sa ubasan kasama ang mga tauhan nila. Hindi pwedeng malaman ng mga empleyado na apo kita. Maliban na lamang kina Chona at ang nanay niyang si Basilia. Hindi ka pwedeng umastang senyorita ron kagaya ng kinagawian mo rito. Makitungo ka ng normal. Okay po, Lola. Magkakaroon ka rin naman ng sweldo kagaya nila. Sweldo? Kailangan pa ba yun? May sarili naman akong pera sa ATM, ah. Hindi mo pwedeng dalhin ito. Mamumuhay ka ng katulad nila. Itong 10,000 na pocket money mo. Libre naman ang ticket ninyo sa eroplano. What? Paano ko pagkakasyahin to? Oh my gosh, hindi pwede to. Papayag ka ba sa kasunduan natin o hindi? Papayag. Papayag na ako. Pero Lola, sobrang liit po ng 10K na to. Wala ng pero-pero. Kailangan mo matutong humawak ng pera. Magtipid ka. Chona, iha, kayo nang bahala kay Cristal. Ipapahatid ko na kayo sa tauhan ko sa airport. Opo, Lola. Sakay ng eroplano. Mahigit 1 oras ang kanilang nilakbay patungo sa probinsya ng La Union. Wala bang susundo sa atin? Ang init na oh. Magbabas tayo, 30 minutes. Makakarating na rin tayo sa pupuntahan natin. Wala bang taxi rito? My gosh, first time kong sumakay ng bus. Mamaya mapano pa tayo eh. Hindi ka Donya rito ha. Kung ano man ang nakasanayan mo sa Maynila, sinabi ni Lola na iwan mo doon. Oo na, kakainis naman to. Ay nambas, liga na dali. Mamaya mapag-iwanan pa tayo. Pwede bang dahan-dahan naman? Kumakahila ka ha. Kailangan nating makasakay kaagad dahil kapag nahuli tayo, mga 1:00 pa ulit ang susunod na biyahe. Bakit kasi hindi na lang tayo nag-arkila ng sasakyan? Para hindi na tayo makipagsiksikan sa bus. Hello! Sapat lang yung baon mong pera sa pang-araw-araw na gastusin. 1 buwan pa bago ka pa makasahod, no? Nakabusangot na sumunod si Cristal kay Chona habang tinatahak ang kinaroroonan ng bus. Parang masusuka pa siya sa samot-saring amoy na kanyang nalalanghap. Kaya't nag-spray siya ng alkohol sa buo niyang katawan. Ano ba yan? Pati ako pinapaliguan mo ng alkohol eh. Girl, ganito ba talaga kapag public yung sinasakyan? Shucks, ang baho. Hindi na talaga ako makakatagal kapag ganito na lang palagi. Kailangan mong masanay dahil umpisa pa lamang to sa dapat mong mapagdaanan. Napalingon sa kanilang likuran si Cristal nang maramdamang may humihila sa kanyang buhok. Bigla siyang napatili nang makita ang batang bingot na tumatawa. Nasa 10 taong gulang ito at tila ba'y may sakit sa pag-iisip. Tumutulo pa ang sipon nito sabay punas gamit ng palad. Muli pa sana siyang hahawakan ng bata sa ulo, ngunit tumayo siya at napaatras. What the? Oh my gosh, Lolo! Yung batang kasama nyo, please lang, sawayin mo naman oh. He's so nakakadiri. Ew. Pagpasensya mo na tong si Bulak. Makulit lang kasi ang batang to eh. Oh, iyan tissue. Punasan mo yung kamay niya ha.
Ang dumi at super yucky. Uy, lumipat na lang tayo ng upuan. Napapaaway ka na naman eh. Eh paano naman kasi? Yung bata sobrang nakakadiri. Nagtama ang paningin ni Chona at ng matandang lalaki. Tila ba'y natutuwa pa ito sa ginagawa ng batang kasama nito. Maging ang dalagi nayayamot sa maglolo. Hahawakan pa sana siya ng bata, ngunit maagap niyang hinawi ang kamay ng bata gamit ang payong. Uy bata, tumigil ka sa kakulitan mo ah. Tumino ka kung ayaw mong putulin ko yung kamay mo. Ikaw naman lolo, pakiusap lang, naka pa naming pinagsasabihan. Na kung maaari, sawayin nyo naman yung batang kasama nyo. Nakakaabala na ho kayo sa mga pasahero. Naglalaro lang naman ang aking anak eh. Pasensya na ulit. Matalim silang tinitigan ng matanda. Maging ang ibang pasahero sa bus ay lumalayo sa dalawa. Bukod sa hindi normal ang kilos ng bata, mapanghi pa ang mga ito. Umupo sila sa bandang likuran malayo sa maglolo. Ngunit lumilingon pa ang mga ito sa kanila habang ang bata'y walang tigil sa pagtawa at dinuduro pa sila. Ganito ba talaga ang mga tao rito, Chona? Tingnan mo yung matanda, Parang mangangain kung makatingin. Tapos yung bata, tawang-tawa pa talaga sa akin. Huwag mo na lang silang pansinin, titigil din ang mga yan. Malayo pa ba tayo? Nangangati na ang buong katawan ko. Gusto ko na talagang maligo. 45 minutes pa bago tayo makarating sa Viñardina. Ang tagal naman. Malapit na. Naunang bumaba ang maglolo. Ngunit wala namang pamamahay at tanging masukal na gubat sa paligid. Tila nakahinga ng maayos ang mga pasahero dahil nabawasan ang naamoy nilang baho. Ay, salamat naman at bumaba na sila. Gosh. Yung driver at konduktor naman kasi pumayag pang pasakayin ng dalawang yun. May pamasahe naman sila. Hindi pwedeng mamili ng pasahero, no? What if members sila ng cannibal? O di kaya mga psycho killer na napapanood ko sa movies? Ay, grabe naman yung imagination mo, madam. Hindi ba pwedeng mga simpleng tao lang sila na nakatira sa gubat? I don't think so. Alauna na ng hapon sila nakarating sa Viñardina. Sinundo sila ni Reynana, panganay na kapatid ni Chona. Pagbaba ng bus ay halos hindi magkandao-gaga si Kristal sa pagbitbit ng kanyang bag at maleta. Kaya tinulungan siya ng binata. Kuya, mabuti naman sinundo mo kami. Kasama ko pala si Kristal, ang kaibigan ko. Magtatrabaho po muna siya rito bago po siya matanggap sa Maynila. Nang sa gayon, may matutunan po siya rito. Ayon na rin sa kagustuhan ni Doña Romina. Sige. Sumakay na kayo ng tricycle. Kanina ko pa nga kayo hinihintay eh. Pinaayos ko pa sa talyer yung kotse. Eh di sana, sa airport mo na lang kami sinundo. Kanina ka pa pala nandito. Uy, madam. Kristal, tumahimik ka nga. Marami kayang ginagawa si kuya. Sumakay ka na at nang makarating na tayo sa bahay. Gutom na ako eh. Antaray naman itong kaibigan mo, Chona. Mabuti na lang at maganda. Inirapan ni Kristal ang binata at padabog na umupo sa loob ng tricycle. Napangiti na lamang ang binata sa dalaga na tila ba'y bata itong naiinis. Humanga si Kristal sa lawak ng taniman ng ubas. Nagniningning ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng mayayabong na mga pananim. Wow! Ang ganda pala rito, no? Talagang alaga nilang mga ubas. Dapat lang. Ito na ang bumuhay sa amin, kaya kailangan na alagaan naming mabuti. Marami kang matututunan dito, mula magtanim hanggang sa gumawa ng wine. Expert si Kuya Reynan sa mga bagay na yan, Kristal. Kaya siya nang bahala na magtuturo sa'yo. Sa akin lang. Ano naman ang gagawin mo? Di ang matulog sa bahay. Wala pa naman akong trabaho eh. Isa pa, nandito ka para maging trabahador sa Viñardina. Kaya sitting pretty ako sa bahay. What? Bakit hindi ako na-inform ni... Akala ko ba malinaw na sa'yo ang lahat?
Nandito ka para magtrabaho. Kung anong ginagawa ng mga empleyado, dapat mong matutunan. Sa gayon, ma-promote ka, di ba? Bruha ka talaga, Chona. Alam kong kinausap ka Hep, ni... hep, 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 hep! Bawal ang umangal. Kailangan magtrabaho ka ng maayos. Dahil kung hindi, mababawasan sweldo mo. Ikaw ang babawasan ko ng sweldo. Magawa ko lang talaga ang lahat ng pinapagawa sa akin. Ha? I will fire you. Ganon. As if naman talagang magawa mo yan, no? Ay, salamat. Makakapagpahinga na rin sa wakas. Makakatulog na ako ng mahimbing sa bahay. Alam ni Reyna na apo ni Doña Romina si Cristal. Ngunit nagkukunuri lamang siya na hindi niya totoong kilala ang dalaga. Ayon na rin sa kagustuhan ng Doña. Si Reyna ang pinagkakatiwalaan ng Doña sa Vineyard Garden. Siya ang pumalit sa posisyon ng ama ng ma-stroke ito. Ang binatay vineyard manager na siyang tigapamahalan ng mga pananim, pagkontrol ng peste at iba pa. Ngunit simple lamang itong manamit at nagtatrabaho kasama mga empleyado. Oh, nandito na tayo. Ako na ang bahala sa mga gamit nyo. Naaamoy ko ng luto ni nanay Sigurado akong pinagluto niya ako ng pansit. Halika na, Cristal. Sigurado ako mapaparami ang kain mo. Diet ako. Kaya kailangan, konti lang ang kakainin ko. Ay, hindi uso diet dito. Marami kang trabaho kaya kailangan mong kumain ng marami. Ipapagawa niyo talaga sa akin lahat, ha? Ay, oo naman. Magtatanim ka ng ubas at magdidilig ng halaman. What? Kada buwan, 10K ang sahod mo. Plus bonus kung masipag ka. Pero kung tatamad-tamad, di walang dagdagang sweldo mo. Ngayon pa lang, gusto na talaga kitang sabunutan, Chona. Sigurado akong nagsusumbong ka kay Lola. Oops! Isa sa rules ni Lola na walang makakaalam na apo ka niya. Dahil kung may makapagsasabi sa kanya na umaastang milyonarya ka rito, hahaba ang panahon ng pananatili mo sa lugar na to. Hindi kita amo ngayon ha, kaya bawal mo akong utusan. Makikita mo talaga, Chona. Kapag natapos ko ang trabaho ko rito, ha? I will kill you! Halika na nga, gutom lang yan. Dadaling ko na lang itong mga maleta sa kwarto. Sabihan nyo na lang ako kung may kailangan kayo, ha? Lalo ka na, Miss Mataray. Magkapatid nga kayo. Pareho niyo akong binibwisit. Hoy, ikaw, Reynan. Ingatan mo yung bag ko, ha? Baka mabasag ang mga makeup ko. Mamahalin pa naman yan. Nagdala ka pa talaga niyan ha. Magtatanim at magdidilig ka lang naman ng ubas eh. Inirapan ng dalaga si Cristal at natuon ang pansin ito kay Reynana na nooy nagpapalit ng damit. Bumungad sa kanyang paningin ng matipunong katawan ng binata. Titig na titig Uy, kung nakakatunaw lang ang tingin, siguro kanina pa natunaw yang si kuya. Sus, napatingin lang issue agad. Ubusin mo na nga yung pinagmamalaki mong pansit. Ang daldal mo. Asus! First time kitang nakita na ganyan ka makatingin sa isang lalaki Kahit na ang dami mong manliligaw, hindi ko naman ganyan sa kanila. Ikaw ha, namumuro ka na talaga sa aking babae ka. Kung hindi lang talaga kailangan na pumunta rito, hinding-hindi ako tutuntong sa lugar na to eh. Isa pa, hindi naman kagwapuhan yung kapatid mo para matuon ko ang pansin ko sa kanya. Excuse me. Bakit namumulay ang pisngi mo? May pagnanasa ka kay kuya, no? Hindi na nakapagpigil si Cristal kung kaya't kinurot niya sa tagiliran si Chona at pinandilata ng mata. Ngunit hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit humanga sa isang lalaki. Kahit marami naman siyang nakikitang mas gwapo at matipuno ang pangangatawan kaysa kay Reynan. Maiwan ko na muna kayo rito, ha? Marami pa kasi akong gagawin eh. Sige kuya. Baka matunaw ka pa kasi rito eh. Oh my gosh. Grabe naman ang hot niya. Pero hindi naman siya kagwapuhan kagaya ng mga manliligaw ko. Out of 10, 7 lang ang score niya for me. Pero bakit parang nakuka ko sa kanya? Bakit parang nakatulala ka naman, madam? Aminin mo nga sa akin. May gusto ka sa kanya, no? Che,
He's not my type, no? Kaya tumigil ka na. Hindi raw type, pero nagbablush. Chona, isang pangaasar pa. Pati yung plato ipapakain ko sa'yo. Tila nabulunan si Chona nang makita ang reaksyon ni Kristal. Salubong ang mga kilay nito na nakatingin sa kanya. Kaya tumigil na lamang siya sa pangaasar sa dalaga dahil alam niyang napipiko na ito. Kinabukasan, alas 6 pa lamang iginising na ni Chona si Kristal dahil unang araw nito sa trabaho. Gumising ka na, maaga pa kayong pupunta sa ubasan. Mamaya na. Inaantok pa ako eh. Sa tuwing late sa trabaho, may kaltas ang sweldo. Nakakainis ka na talaga. Wala na akong freedom sa'yo. Isa sa dapat mong matutunan ang time management. Hindi pwedeng kung kailan mo lang gusto tsaka ka magtatrabaho. Bilang empleyado, may working hours tayong sinusunod. At dahil trainee ka pa lang, dapat mas maaga kang makarating sa ubasan. O bakit ikaw? Hindi ka pa naliligo. Ikaw lang ang magtatrabaho. Dito na muna ako sa bahay. Matutulog buong maghapon. What? Hindi mo ako sasamahan? Dadalhan na lang kita ng pagkain mamaya. Bilisan mo nang maligo. Tsaka ko hinihintay ka na ni kuya. Matapos na makapagbihis, lumabas ng kwarto si Kristal. Nadatnan niyang naghahanda ng almusal ang binata. Humanga siya dahil maasikaso ito sa mga kapatid at mga magulang. Oh, nandiyan ka na pala, Kristal. Mag-almusal ka na. Nang sa ganon, makaalis na tayo. Sige. Kumain ka na marami ha. Kasi kailangan mo ng lakas sa trabaho. Oh my gosh! Ang bango-bango niya. Napaka-gentleman pa niya at handa akong pagsilbihan. In fairness, bagay sa kanyang singkit niyang mga mata. Sige, kumain ka na. May dumi ba ako sa mukha? Wala. Naparami kasi ang lagay mo ng kanin ni. Pero uubusin ko to. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mahuli siya ng binata na matalim niya itong tinitigan. Nakaramdam siya ng hiya, kaya nabaling na lamang ang pansin niya sa kinakain. Ilang sandali pa'y umalis sila sakay ng tricycle. Nadadaanan nilang mayayabog na pananima at humanga si Kristal kung paano alagaan ng mga magsasaka ang mga pananim na ubas. Magsisimula muna tayo sa basic. Kung paano ang pagtanim at tamang pag-aalaga. Hindi kasi pwedeng sumobra mga abono dahil nakakasama rin sa mga tanim na ubas. Kailangan bang araw-araw na puntahan ng mga pananim? Nakakapagod naman yan. Oo, dahil tinitingnan namin kung may mga peste. Kailangan talagang alagaan ng mga produkto na maayos. Ang lamig ng simoy ng hangin. Nakalanghap din ako ng fresh air. Natitiyak kung magugustuhan mo rito, Kristal. Baka nga mas gugustuhin mo pa magtrabaho rito kaysa bumalik na Maynila eh. Ano? Maging tagatanim ng ubas? Big no sa akin yan. Parang allergic ka talaga sa lupa ah. Pero hindi ka makakatakas at mararanasan mo talagang gawin ang pagtatanim. Pagdating nila sa Viñardina Garden, ay patakbo silang sinalubong ni Helena. May bitbit itong hose dahil nagdidilig ito ng pananim. Magandang umaga po, Sir Reynan. May kasama po pala kayo. Oo, si Kristal. Bagong trabahador dito. Kristal, siya pala si Helena. Magdadalawang linggo na siya nagtatrabaho rito. Isa siya sa tauhan na mabilis na matuto. Okay. Sir, kung may ipag-uutos po kayo, sabihan niyo lang po ako ha. Wala pa naman. Pero tapusin mo na ang pagdidilig mo sa mga pananim ha. Ipapasyal ko muna sa garden to si Kristal para maging familiar siya rito. Tapos na po ako sa pagdidilig, sir. Sasamahan ko na kayo. Isa pa, hindi ko pa nalibot ang buong taniman eh. Required ba talaga ang pagpapacute kapag kinakausap mo ang boss mo? Kabago-bago mo rito ang suplada mo. Ano bang problema mo, ha? Ikaw! Halina kayo. Ang aga-aga para uminit ang ulo niyong dalawa. Marami tayong gagawin, kaya mag-focus tayo sa trabaho.
Pinakilala ni Reyna ng mga trabahador kay Cristal at Helena. Binati ito ng babae habang si Cristal ay tahimik lamang. Napatingin ito sa babae dahil naiinis siya sa tuwing nagpapapansin ito sa binata at pasimpleng humahawak sa braso ni Reynan kapag nagkukwento. Tapatin mo nga ako. Trabaho ba ang pinunta mo rito o ang pakikipaglandian? Sabat ka ng sabat sa tuwing magsasalita siya. Tapos ka na niyang ma-orient sa mga dapat mong gagawin, di ba? Pwede ba? Umalis ka na at pabayaan mo na kami rito. Kung hindi si Sir Reynan ang nagpapaalis sa akin, hindi ako aalis. At sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Wala ka pa ngang isang araw dito eh. Pero kung umasta ka, akala mo may-ari ka ng ubasan? Hindi ba kayo titigil? Doon tayo para tumahimik kayong dalawa. Binigyan ng tagi-isang walis ng binata ang dalawa upang tumigil na sa pagbabangayan. Malawak ang taniman at may lugar na may pananim na puno ng mangga. Kaya inutusan nito ang dalawa na maglinis sa paligid. Hindi na parte ng trabaho ko ang pagwawalis. Ibigay mo na lang lahat sa kanya ang trabahong to. Hindi pwede dahil may lugar na nakatoka para sa kanya. At ikaw, Miss Mataray, kailangan mong linisin ng lugar na ito. At saka yung mga damo na tumutubo, pakialis na rin ha. Konti na lang naman yan eh. What? Huwag ka nang umangal pa. May pupuntahan pa ako. Babalik din naman ako eh. Isa pa, ang dali ng trabahong yan. Wala pa yan sa kalahati ng ipagagawa sa'yo. Hoy! Huwag mo akong iwan dito! Hindi ito ang trabaho ko! Kapag nagtatrabaho ka sa Vinyardina, dapat flexible ka. Hindi pwedeng mamili ng trabaho. Kaya sige na, umpisa mo na magwalis para matapos mo yan bago mananghalian. Ang lawak nito oh. Paano ko matatapos? Tumigil ka sa pagrereklamo. Tignan mo nga yan si Helena. Kahit anong trabaho, walang angal. O sige, see you later ha. Helena. Puro ka na lang Helena. Bida-bida at filingera naman ng babaeng yan eh. Nakasuot siya ng malapad na sombrero habang nagwawalis. Saglit siyang napatigil at napasulyap kay Helena. Nakatingin ito sa kanya at napapangisi. Mukhang witch sa haba ng buhok niya. Hindi naman kagandahan, pero ang arte ha. Oh, bakit mukhang bad trip ka na naman? Naku, first day of work, wala sa mood. Paano magiging maganda ang araw ko kung may bruha sa paligid? Dagdagan pa ng kapatid mong pinapalinis sa akin to oh. Oh, anong problema? Hello, nakakapagod kayang magwalis dito. Chona, tulungan mo ako. Ay, ayoko nga. Trabaho mo yan kaya dapat mong tapusin. Hindi ka pa nangangalahati, pagod ka na agad. Tapusin mo na yan para makakain na tayo. Wisit talaga kayong magkapatid. Kalalagyan talaga kayo sa akin. Kapag nakabalik na ako ng Maynila. Sa umpisa'y nahihirapan si Cristal sa trabaho. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, ay unti-unti siyang natututo sa pagtatanim at pag-aani ng mga ubas. Naging malapit na rin siya sa mga taong nagtatrabaho roon, maliban lamang kay Helena. Psst! Madam, bakit hindi mo pinapansin si Helena? Mukhang mabait at masipag nga siya eh. Hindi ko siya feel, girl. Para bang walang gagawing tama. Tsaka, tingnan mo nga yung itsura niya oh. Hindi mapagkakatiwalaan. Siguro naiinis ka lang dahil parang may gusto siya kay kuya. Aminin mo. Uy, hindi ah. Ayoko lang talagang dumikit sa babaeng yan. Baka mahawa pa ako sa kalandian niya. Sus, nagsiselos ka lang eh. Alam mo madam, nararamdaman kong matagal ka nang may gusto kay Kuya Reynan eh. Iba kasi kung makatingin ka sa kanya, parang lalamunin mo siya na hindi ko mawari. Loka-loka. Mamaya may makarinig sa'yo at maniwala sa pinagsasasabi mo eh. Hinila nito ang buhok ni Chona, dahilan para mabuwal ang dalaga sa kinauupuan nito. Pinagtitingin na sila ng mga tao dahil sa kanilang pagbabangayan. Ilang sandali pa'y lumapit si Reynan sa kanila. Oh, ano na naman ang pinagtatalunan nyo?
Ay, wala. Nilalambing ko lang tong kapatid mo. Ang cute-cute kasi. Sinabi ko sa kanya na kailangan na niyang magpagupit ng buhok. Nang sa gayon, hindi siya matulad kay Helena. Kulang na lang walis para maging mangkukulam. Ikaw talaga, Crystal. Mapagbiro ka rin pala eh. I'm not joking, no? Totoo kaya ang sinasabi ko. Narinig ka oh, mamaya magalit yun. Alam mo doon, papunta na siya rito. So anong pake ko? Hindi ako takot sa kanya, no? Excuse me. Narinig ko na akong pinag-uusapan ninyo. Pero hindi naman masama ang loob ko eh. Mangkukulang man ako sa inyong paningin, ayos lang naman. Ang importante, hindi ako katulad mo na parang anak araw. Chona, Sir Reynan, sa susunod na linggo, fiesta po sa baryo namin. Gusto ko po kayong imbitahan. Pasasalamat na rin po dahil tinanggap niyo ko sa trabaho. Inimbitahan ko na rin ang iba nating mga kasama, kaso hindi raw sila pwede eh. Sana naman paunlakan ninyo ang aking paanyaya. Kung hindi busy, pupunta kami. Linggo naman po, day off naman natin. Paminsan-minsan kailangan din po natin maglibang, hindi puro trabaho. Sige. Susunduin ko na lang kayo sa labasan. Basta sir, walang atrasan ha? Kabebe yarn. Kakabwisit ha. Crystal, sumama ka na rin sa amin. Mas masaya kapag marami. Para naman makapamasyal ka naman. Helena, hindi ko pa nga pala na itatanong kung saan yung lugar nyo. Sa sitio Kabasaran, sir. Hindi pamilyar ang lugar na yan sa akin Crystal, pwede ka namang sumama. Kung gusto mo lang naman. Dahil ipagluluto ko si Sir Reyna ng masarap na putahe na hindi mo pa natitikman. Feelingera ka? Hindi bagay sa'yo ang magpabebe, girl. Tingnan mo nga yung itsura mo. Parang pusa kang naipit. Pigilang tawa ni Reyna dahil sa sagutan ng dalawa. Ngunit si Chona ay napahagalpak sa tawa dahil kulang na lamang isabunutan ni Crystal ang babae. Siya, 6:00 na. Magsiuwi na tayo. Baka mamaya sampa mapunta ang usapang ito. Basta sir, aasahan ko ang pagbisita mo sa lugar namin. Mag-e-enjoy ka ron. Gusto kasing magpasalamat sa'yo ni tatay ng personal. Hindi na kasi siya makababa ng bundok dahil hirap na siya sa paglalakad eh. Sabik ng ama ni Helena na makilalang lalaking madalas na bukang bibig nito. Mailap sila sa mga tao. Nagkakaroon lamang sila ng bisita sa tuwing sasapit ang kapistahan ng sitio Kabasaran na siyang iniimbitahan ni Helena. Mukhang nahuhumaling ka sa lalaking yun, anak ha? Ibang-iba po siya sa mga lalaking nakilala ko, Tay. Maginoo, gwapo, mabait, at higit sa lahat, ang bango-bango niya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong maglaway sa kanya. Aba naman, ang lakas ng tama mo sa lalaking yan. Lahat naman ng lalaking dinala mo rito ay nasarapan ka. Naku Tay, iba si Reynan. Gusto ko siyang makasama habang buhay. Huwag kayong mag-alala, may kasama siyang pupunta rito. Sigurado akong magiging masaya ang fiesta kapag maraming bisita. Basta anak, galingan mo lang ang pakikisama sa mga tao, ha? Maganda ka at mukhang mabait. Kaya't marami kang magiging kaibigan. Oo naman, Tay. Puwera na lang sa babaeng anak araw na yon. Hindi ko talaga siya nakakasundo. Palibasa, galing Maynila. Pero magugustuhan mo siya. Aba, balingkinitan. Gusto ko yan, anak. Baka siya pa ang makatuluyan ko at maging pangalawa mong ina. Ay naku tatay, pwede ho. Alam ni Helena na nagbibiro ang kanyang ama. Ngunit may planong namumuo sa kanyang isipan na siyang dahilan ng kanyang pagtawa. Umuwi siya sa sitio Kabasaran upang ihatid sa ama't kapatid ang mga pagkain na binili niya. Kaya't mahigpit siyang niyakap ng kapatid na tila ba'y nangingisay sa tuwa.
Bulak! Miss na miss ka ni ate! Malapit ka na magkaroon ng bagong kalaro ulit. Madalas ka na ngang hinahanap niyan eh. Lumalabas ng bahay nang hindi nagpapaalam. Bantayan mo po siyang mabuti, Tay. Baka mawala na naman kagaya noon. Marunong nang sumakay ng bus ng mag-isa. Mabuti na lang at tatagpuan ninyo sa terminal. Ay pasaway rin niyang si Bulak. Minsan nga, nakakaltukan ko na eh. Ayaw magpaawat sa kapilyuhan niya. Babalik na ako ng Patag bukas. May trabaho pa kasi ako. Tapos, pagbalik ko rito, kasama ko ng mga bisita natin. Paghahandaan ko ang pagdating ninyo. Ibabalita ko sa mga kasamahan natin na magkakaroon tayo ng bisita. Maliit na komunidad ang Sitio Kabasarana na nangangahulugang lugar ng kabayo. Ngunit iilan na lamang ang naninirahan doon nang magkasakit ang mga mamamayan sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Unti-unti ring naubos sa mga kabayo hanggang sa makalimutan na ang lugar na yun sa paglaon ng panahon. Sumapit ang araw ng linggo. Alas 7 pa lamang ay naroon na sa bukana ng Viñardina si Helena upang sunduin si Reynan. Ilang sandali natatanaw niya na ang mga ito sakay ng tricycle. Helena, kanina ka pa ba? Hindi naman masyado. Tamang-tama lang din naman ang pagdating ko eh. Sumama rin pala ang anak araw. Crystal ang pangalan ko. Kaya wag mo akong tawagin sa kung ano ang gusto mo. Okay siya. Sumakay ka na, Helena. Iwan na lang siguro natin ang tricycle. Hindi rin kasi ito makakapasok sa sitio eh. Susunduin din naman tayo ni Tio gamit ang kalesa. Wow! May kalesa pa rin pala sa inyo? Ay oo, yun lang kasi ang nakakapasok sa sitio eh. Isa pa, hindi patagandaan, kaya mahirap dalhin ng tricycle doon. Sumakay sila ng bus patungo sa Sitio Kabasaran. Mahigit 30 minuto ang kanilang nilakbay bago bumaba. Napansin nila na masukal ang lugar, kaya nagtaka si Chona kung saan sila dadaan. Wala namang pamamahay rito tsaka walang kalsada. Papasok pa tayo sa gubat. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mapapahamak. May mga nakatira pa pala rito. Akala ko wala na eh. Kami, yun nga ang akala ng karamihan eh. Malayo nga lang sa mga tao. Umuwi na nga lang tayo. Kung saan-saan pa tayo dinadala ng babaeng yan eh. Mamaya, may bad motives pala sa atin. Ikaw na lang ang umuwi. Total, ikaw lang naman ang maarte eh. Tama na nga yung pagtatalo nyo. Oh, saan na tayo dadaan? Sa tulay ng Kawayan. Alam ninyo, dinadayo ang lugar na ito noon. Kaya lang dinapuan ng sakit ang mga kabayo at ilang residente. Kaya't nagsialisa ng mga naninirahan sa amin. At iilan na lamang ang natira. Kabilang na rin ng pamilya ko. Parang may naikwento nga rin si Lola noon, kuya. Pero ibang bersyon. Nagkasakit raw ang mga hayop dahil sa matandang babae na dumating sa lugar na to na pinaghihinala ang aswang. Siyang dahilan ng pagkakasakit ng mga hayop at mga tao. So aswang ka, Helena. Gusto mo kaming kainin? Ha? Nagpapaniwala pa kayo sa aswang? Eh di sana, kinain na kaming lahat na naninirahan doon ano? Sadyang binaon na sa limot ang lugar namin dahil sa masamang pangyayari at kung ano-anong kwento na ang naririnig. Pero maganda pala ang lugar na to ha. Ngayon lang ako nakarating dito. Eh, hindi ka naman yata umaalis sa Viñardina eh. Puro ka na lang kasi trabaho, sir. Kaya makakapag-relax ka rito. Malayo pa ba tayo? Kanina pa tayo naglalakad pero wala pa akong nakikitang ibang tao. Parang hindi naman fiesta eh. Medyo malayo-layo pang lalakarin natin. Ay naku, gutom at pagod ang aabuti natin dito. Bakit ka pa kasi sumama? Eh puro ka naman reklamo. Oh, ayan, may mga tao na. Sakay ng kalesa. Sina Chong na yan. Sumakay sila ng kalesa patungo sa sitio. Ngunit habang papalapit sa paroroonan ay hindi na mawari ni Chona ang kakaibang pakiramdam. Nahuhuli ng dalaga na matalim silang tinititigan ng tiyuhin ng babae sa tuwing napapalingon ito sa kanila. Kakaiba ang fiesta rito ha. Tunog ng tambol ang maririnig. Hindi katulad sa bayan na malakas na sound system ang gamit. Simpleng namumuhay ang mga taga rito.
Ngunit kahit na hindi nakakasabay sa teknolohiya, masaya pa rin ang mga tao. Ipapakilala ko kayo sa mga kasamahan ko. Minsan lang kami nagkakaroon ng bisita kaya sabik silang makilala kayo. My gosh! What kind of place is this? So creepy pa ng mga tao. Paano ba naman? Minsan lang sila nakakakita ng anak araw kagaya mo. Bumaba sila ng kalesa habang ang mga mata ng mga taga-roon ay nakatuon sa kanila. Pinapakilala sila ni Helena sa mga nakakasalubong nila at mapanuring tingin at malapad ng ngiti ang makikita sa mukha ng mga tao roon. Huwag kayong matakot. Masaya lamang silang makita kayo. Nanibago lang sila sa inyo. Bakit parang wala naman kayong bisita maliban sa amin? Naku, napaaga lang ang dating natin. Mamaya magsisidatingan na rin ang mga tao. Parang mga katutubo pala mga taga rito, Helena. Mga sinaunang pamamaraan pa rin ang gamit nila sa pagluluto. Tignan niyo yun, oh. Nagsasaing siya sa kawayan. Ah, oo. Yan talagang nakakaugalian kapag araw ng kapistahan. Masarap kasi kapag sa kawayan nagsasaing. Nanlaki naman ang mga mata ni Chona nang mapadaan sa matandang babae na naghahalo ng niluluto nito sa malaking kawa. Napangisi pa ito sa kanila at bigla na lamang tumawa ng malakas nang makalampas sila. Helena, hindi naman sa pag-iinarte, ano? Pero parang napaka-weird na mga taong nakatira sa lugar ninyo. Satcho lang, girl. Yung tipong hindi gagawa ng tama. Umalis na tayo. Baka ano pa ang gawin nila sa atin? Napapraning lang kayong dalawa. Walang mangyayaring masama sa inyo rito, no? Lalo na kay Sir Reynan. Sir, sigurado akong magugustuhan mo ang niluto kong adobo at litsyong manok. Wow ha! Kung makakapit ka, wagas. Pwede ka naman sigurong magsalita ng hindi nakadikit yung katawan mo sa kanya, no? Ano bang problema mo, ha? Hindi mo naman nobyo si Sir Reynan para pagbawalan ako lumapit sa kanya? Oh, sinabi ko bang nobyo ko siya? Kung makayakap ka sa braso niya, parang tukukang hindi makaihi ng 1 week. Isa pa, nakakaumay ang pabebe mong boses na para bang butiking naipit. Ew. Sumusobra ka na sa pang-iinsulto sa akin, ha? Akala mo kung sino ka, kung makapagsalita ka? O bakit? Anong gagawin mo, ha? Itinulak ni Helena si Cristal kaya't napatras ito. Nang napalingon ng dalaga sa nasandalan nito, ay bigla siyang napatigil nang makita ang batang naangisi sa kanya. Ay, Tiyanak! Oh! Uy, lumayo ka nga sa akin! Itiwan mo nga ako! Alis! Shoo! Shoo! Hindi siya tiyanak. Anak siya ng kapitbahay namin. Kung makataboy ka sa kanya, parang hayop pa. Bata, pwede bang lumayo-layo ka ng konti sa kasama ko? Alam kong naninbago ka sa kaputian niya. Baka magkapasapa yan sa ginagawa mo. Pasensya ka na, bata, ha? Halatang nanggigigil ang bata kay Cristal sapagkat kinukurot niya ang dalaga. Kaya't mahina niya itong naitulak nang nakaramdam na siya ng pagkainis. Hoy, Cristal! Huwag mo naman siya saktan, ha? Bata yan at naninibago lang sa'yo. Nakikita mo naman ang ginagawa niya sa akin, 'di ba? Pero hindi mo sinasaway. Sabihin mo sa kanya na hindi ako manika na pwede niyang kurut-kurutin. Tumakbo ang bata palayo, ngunit tumatawa pa ito habang nakatanaw kay Cristal. Tinapik ng binata ang balikat ng dalaga upang pakalamahin. Ilang sandali inakbayan siya nito at kinausap upang humupa ang kanyang pagkainis. Nakasimangot si Helena nang makita ang ginagawa ng binata kay Cristal. Lalapit pa sana ito kay Reynan, ngunit pumagitna si Chona upang hindi maagaw ng babae ang atensyon ng kapatid kay Cristal. Babantayan na lang kita. Nang sa ganon, hindi manggigil yung mga bata sa'yo. Nakyutan lang sila sa'yo kasi akala nila manikang naglalakad ka eh. Kurot na may kasamang hila pa eh. Hinaharas na ako ng batang yun. Ngayon lang sila nakakita ng mistisang manika. Pero hindi nila alam ang taray mo. Kinindatan pa nito ang dalaga matapos na magsalita. Ilang sandali dinala sila ni Helena sa kubo. Walang tao ngunit nakahanda ng mga pagkain sa lamesa. Hindi lumalayo si Reynan kay Cristal na animoy pinoprotektahan nito ang dalaga.
na siya namang kinainis ni Helena. Ito na bang bahay niyo, Helena? Pahingahan ko ito. Sinabihan ko si tatay na ilagay na lang dito ang mga pagkain. Magulo kasi sa bahay nakakahiya naman sa inyo. Sige na, maupo na kayo. Sir Reynan, dito ka na umupo sa tabi ko. Dito na lang ako sa tabi ni Cristal. Mas maganda kasi na malapit sa bintana eh. Eksaktong 12:00 ang dating natin Kaya pala nagrereklamo na tong tiyan ko. Naningkit ang mga mata ni Helena nang mapansin na hindi lumalayo si Reynan kay Cristal. Pansamantala niyang hinayaan yun kahit naiinis ang makita na magkalapit ang dalawa. Ilang sandali pa'y inilapag ng babae ang lechong manok sa mesa para makapagsimula na silang kumain. Naku, dumudugo pa Hindi pa tuluto, Helena. Luto na yan. Maarte ka lang talaga. Isa lang na lang ulit natin sa apoy. Ako nang bahala rito. Tumayo si Reynan at tumungo sa kusina ng kubo. Tinulungan niya si Helena upang maisalang muli sa apoy ang lechong manok. Napapansin niya ang madalas na paghaplos ng babae sa kanyang mga braso at pagdikit ng dibdib nito sa kanya. Helena, alam kong masaya ka sa pagdating namin dito. Pero hindi maganda sa babae na magpakita ng motibo sa isang lalaki gaya ko. Maganda ka, pero hindi ako ang lalaki na para sa'yo. Bakit hindi? Alam mo, sir, nakakahiyamang aminin. Matagal na kitang gusto Dahil ba nahuhumaling ka na sa babaeng yun, kaya ayaw mo sa akin? Noong wala pa siya, maayos naman ang samahan natin Bilang kaibigan lang ang turing ko sa'yo, Helena. Hindi na hihigit pa ron. Ang ngiti sa mukha ng babae napawi nang marinig yon mula sa binata. Hanggang sa tuluyang naluto ang manok at agad nila itong pinagsaluhan. Tahimik na kumain si Helena kasama ang kanyang mga bisita. Nang biglang may sumulpot na batang lalaki sa bintana at muntik nang tamaan ng kutsilo nito si Cristal. Ngunit maagap na nahawakan ng dalagang kamay nito, dahilan para magpumiglas ang bata. Oh, shit! Gusto mo pa akong patayin, ha? Hoy bata! Siya yung batang nakasabay natin sa bus nun Oo, siya nga. Hoy, hanggang dito ba naman sinusundan mo ko, ha? Ano bang kailangan mo sa akin? Papaliin ko talaga tong kamay mo. Gusto mo pa akong patayin, ha? Pakiusap, bitiwan mo siya, Cristal. Namimilipit na siya sa sakit, Hindi ko siya bibitiwan hanggat hindi niya binibitiwan ang kutsilyo. Bulak, bitiwan mo yan. Hindi yan laruan. Dali-daling kinuha ni Reyna ng kutsilyo ng bata. Ngunit hindi pa rin siya pinapakawalan ni Cristal kahit nagpupumiglas na ito. Ngunit matalim itong nakikipagtitigan sa dalaga. Lumalabas pa ang ngipin nito sa bingot nitong bibig. Bitawan mong kapatid ko, Cristal. Nasasaktan na siya. Kapatid mo siya? Bakit may kutsilyo at gusto pang saksakin si Cristal? Pasensya na kayo. Hindi ko nasabi na may sakit sa pag-iisip itong kapatid ko. Akala niya nakikipaglaro lang siya. Hindi niya alam na nakakasakit na siya ng tao. Di sana, ilayo niyo siya sa mga tao. O di kaya ipagamot mo. May trabaho ka naman, di ba? Sandali. Iuuwi ko muna siya sa bahay. Pagpasensyahan niyo na ulit itong kapatid ko. Dali-daling inakay ni Helena ang batang lalaki patungo sa kanilang bahay. Pinagsasabihin niya ito sa daan, ngunit humahagik-gik lamang ang bata. Oh, anak, bakit kasama mo na yung kapatid mo? Kumusta yung mga bisita mo? Nasarapan ba sila sa lechon na luto ko? Tay, bakit hinayaan mo makalabas tong si Bulak? Hindi na nakapagpigil ang sarili. Muntikan pang masaksak si Cristal. Maaga pa para magsaya. Nagpaalam dahil makikipaglaro lang daw. Hindi ko naman alam na sa inyo ang punta niya. Ay, umandar na naman ang kakulitan ng kapatid mo. Oh, iwan mo na siya at ako na ang bahala sa kanya. Bulak, mamaya ka pa makikipaglaro sa kanila. Lalo na sa babaeng anak araw na yon. Hindi pwedeng maisipan nilang umalis dahil maaga pa.
O sige na, bumalik ka na sa kubo at ihahanda ko lang ang gagamitin natin mamaya. Sabik na akong makatikim ng sariwang laman at dugo sa kapistahan ng baryo. Tay, basta ayokong saktan ninyo si Reynan. Pakisabi sa mga kasamahan natin, dahil akin siya at gusto ko siyang asawahin. Bahala na kayo sa dalawang babae. Oo na, masusunod anak. Hinahasa ng mabuti na matandang lalaki ang kanyang itak na ginagamit niya sa pagtatay. Sumilip siya sa bintana at naaninag niya ang mga bisita nila na naroon sa kubo. Aba, ang ganda ng isang yun ah. Kaya siguro nasasabik si Bulak dahil mistisa at mukhang manika. Magiging akin na siya. Bumalik sa kubo si Helena at nadatna na nasa labas na ang tatlo at siya na lamang hinihintay. Helena, siguro pwede na kaming umuwi. Nang sa ganun, hindi na kami abutan ng dilim. Naku, Sir Reynan. Kararating nyo lang po dito eh. Ipapasyal ko muna kayo sa talon. Alam niyo bang malamig ang tubig doon? Hindi na siguro. Sapat na sa amin na nakikita naming tanawin habang naglalakbay tayo. Umalis pa kasi si Nachong. Wala pa ang kalesa na maghahatid sa inyo patungong highway. Hintayin na lang muna natin siya. Maya-maya babalik siya dahil may sinundo lang. Ipapasyal ko na lamang kayo habang wala pa sila. Hindi ko na talaga gustong lugar na to. Para bang nasa horror movies kami na anumang oras, handang sugurin ng mga masasamang loob. Lakarin na lang natin. Mamaya, kung saan-saan pa tayo dadalhin ng babaeng yan eh. Hindi ko kayo ilalagay sa panganib. Kahit na ganito lang kami rito, hindi kami masasamang tao kagaya ng iniisip mo. O sige, para walang away, habang naghihintay sa kanila, maglakad na lang tayo patungo dun sa labasan. Mas mabuti pa nga yun. Pero baka mabagot kayo sa paghihintay eh. Dumito na kayo sa kubo para makapagpahinga naman kayo. Ayaw pa sana silang palisin ni Helena. Ngunit nagpupumilit ang tatlo na umalis na sa lugar na yon. Ilang sandali pa'y may narinig silang sigaw ng babae na tila ba'y humihingi ng tulong. Sino yun? Huwag niyo nang pansinin yon. Baka yung mag-asawang madalas na nag-aaway na naman dito. Sakit sila sa ulo ng mga taga rito eh. Walang pinipiling araw kung mag-away. Parang humihingi ng saklolo eh. Tara, hanapin natin. Huwag niyo na silang pakialaman. Baka madamay pa kayo sa away nila mag-asawa. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ngunit nararamdaman nila na may sumusunod sa kanila. Lingid sa kanilang kaalaman na ang babaeng narinig nilang sumisigaw ay bihag ng tiyuhin ni Helena at tinadtad ito ng saksak hanggang sa mawalan ito ng buhay. Sandali, may mga patak ng dugo sa daan. Fresh blood pa ang mga to. Dugo ng hayop yan. Alam niyo namang abala sa paghahanda ang mga taga rito sa kapistahan, di ba? Paano nga ba sila magiging busy? Wala nga akong nakikitang mga bisita bukod sa amin. Sinabi ko na sa inyo na mas masaya rito pagsapit ng gabi. Dahil doon nag-uumpisa ang sayawan. Uuwi na kayo. Paano kayo makakapag-enjoy? Hindi na natutuwa ang tatlo sa mga taong sumusunod sa kanila. Nakakasalubong nilang muli ang matandang babae na nooy nakangisi sa kanila habang kumakain ng laman. Ang creepy masyado ng itsura ng matandang yun. Baka siya ang kinikwento ng lola mo, Chona. Shh! Sandali. May mga tao sa daan. Helena, may mga itak sila. Baka naman saktan nila kami. Hindi yan. Magpatuloy lang kayo sa paglalakad. Ang tiyong mo yan ah. Ang sabi mo may pinuntahan siya. Mabuti na rin at nandito siya para maihatid niya na kami sa labasan. Ngunit ngumisi lamang ng malapad si Helena na siyang ikinabahala ng tatlo. Ilang sandali pa'y lumapit ang mga kalalakihan sa kanila at doon na nagsimula ang kanilang pangamba. Helena, sandali. Bakit parang susugurin nila kami? Reynan, huwag ka mag-alala. Hindi ka nila sasaktan. Dahil akin ka. Ipaubaya mo na lamang sa aking mga kasamahan sina Cristal at Chona.
Mula sa araw na ito, maninirahan ka na sa tribo kasama ko. Hoy, Helena! Sinasabi ko na nga ba eh, masama kang tao. Hayaan niyo na kaming makauwi. Yon ay kung makakauwi pa kayo. Alam mo, Crystal, noon pa ako gigil na gigil sa'yo. Makakaganti na rin ako sa pambubuli mo sa akin. Lalo na sa pananakit mo sa akin, kapatid. Wala pang nakakalabas dito ng buhay. Lumabas ng kasukalan ng ama ni Helena na si Federico. Bit-bit ang matalim nitong itak at lumapit ito sa dalawang babae. Oh! Hindi na nila tayo bubuhayin! Sinasabi ko na nga ba eh. Aray! Aray! Helena, bitiwan mo ako! Ano ba? Akin ka lang, Reynan. Hindi ako papayag na magkakalayo pa tayong dalawa. Ako ang nababagi sa'yo at hindi si Crystal. Nahihibang ka na, Helena! Itinulak nito ang babae at ang dalawang lalaki na pumipigil sa kanya. Dahilan para magkaroon siya ng pagkakataon na makatakbo palayo. Habulin niyo siya! Ngunit huwag niyong siyang papatayin. Iharap niyo siya sa akin ng buhay dahil magpapakasal kami mamaya sa kabilugan ng buwan. Nasa na ba sina Crystal at Chona? Kailangan ko silang hanapin. Lintek, kuta pala ito ng mga mamamatay tao. Walang hiyang Helena yon. Ipapahamak pa niya kami. Hindi tumigil sa pagtakbo sina Chona at Crystal hanggang sa makalapit ang tatlong kalalakihan sa kanila. Madam, may mga patalim sila. Katapusan na natin. No, Chona! Hindi ako papayag na matalo lang ng mga taong to. Hindi pa ako nagiging ganap na tagapagmana ng company at maging CEO. Dahan-dahang dinampot ng dalawang sanga na kanilang naapakan at yun ang ginamit na sandata laban sa tatlong kalalakihan na nakapalibot sa kanila. Uy, ang kinis ng isang ito. Ang sarap-sarap siguro ng laman at dugo nito. You freak! Layuan mo nga kami! Hindi kami pagkain! Ipapakulong ko kayo at hindi na palalabasin sa kulungan! Hindi niyo yata kilala kung sino ang mga connections ko, ha? Ipapakulong daw? Yun ay kung makakalabas pa kayo rito. Wala kaming pakialam kung sinong Poncio Pilato ang mga koneksyon mo. Dahil hindi ka na nila makikita kahit kailan. Lumapit ito kay Crystal at akmang hahatawin ng itak. Ngunit maagap siyang tinadyakan ng dalaga sa sikmura ng 2 beses bago hinambalos ng sanga sa ulo. Nagamit niya ang pagiging black belter sa martial arts sa pagkikipaglaban sa mga lalaking gustong pumatay sa kanila. Ganon din si Chona na natuto ng martial arts sa tulong ni Crystal. Kunin na lang natin ang mga patalim nila. Pero hindi ko pa kayang pumatay. Me too! Nasaan na kaya ang kuya mo? Marunong ba siyang makipaglaban, ha? Parang hindi. Medyo mahinhin pa naman yun kung kumilos. Maginoo pero hindi bastos ang atake nun. Oh my gosh! Kailangan natin siyang hanapin. Hindi tayo safe sa place na to. Wait! I remember. May stun gun ako rito. Magagamit ko to laban sa kanila. Parang naliligaw na tayo. Nagsisimula na ring dumilim. Pero hindi pa natin nahahanap si Kuya. Nandito lang pala kayo. Huwag na kayong magtangkang tumakbo. Dahil hindi naman kayo makakatakas. Huwag kang lalapit, tanda. Dahil ihahampas ko talaga tong sanga sa'yo. May respeto ako sa nakatatanda sa akin. Pero kapag gagawa ka ng masama, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Yan ang gusto ko. Palaban. Ang ganda-ganda ng kasama mo. Gusto ko siyang matikman. Gusto ko siyang maging asawa. Manak ka! Tanda-tanda mo na. Pero so yucky ang nasa isip mo. Over my dead body, no? Yan ang tipo ko sa babae. Maarte at mestisa. Mahigpit na hinawakan ni Crystal ang stun gun upang gamitin yun sa kalaban. Isa yung maliit na device na nangunguryente sa attacker. Kapag dumikit yun sa katawan nito, ay pansamantalang nagpapahina.
Lumapit si Federico sa kanila upang hablutin si Cristal. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng dalaga, ay nailapat na nito ang stun gun sa tagiliran ng matanda. At bigla na lamang itong nanginig dahil na kuryente. Sandali, kukuha lang ako ng baging para hindi na makawala matandang yan. Bilisan mo, girl! Bakit parang nakukuryente ako? Dali-daling pinulupot ni Chona ang baging sa nangihinang katawan ng matanda at itinali nila ito sa puno. Ayan, sigurado akong hindi na siya makakawala riyan. Halika na, hanapin na natin si Kuya. Delikado ang lugar na to habang lumalalim ang gabi. Humanda ang babaeng yun kapag nakita ko siya. Hindi ko talaga siya mapapatawad. 100 shots lang ang stun gun na to. Sapat lang to upang makapagpahina ng attacker. Pero hopefully, makaalis tayo sa lugar na to. May peppermint spray ako rito, madam. Dahan-dahan silang nagkubli sa mga puno at nakiramdam sa paligid. Lumulubog na ang araw kaya't dumidilim na. Nasaan na kaya si Kuya? Ano nang nangyayari sa kanya? For sure, pihag ng malanding Helena na yun. Matindi ang amats nun kay Reynan, di ba? Ayun, may kubo, madam. Mukhang napalayo na tayo talaga sa daan palabas. Baka dinala nila ron si Kuya. Napasinghap si Chona nang makita mula sa bintana ang matandang babae na nilalantakan ng binti ng tao. Dinidilaan pa nito ang dugo na dumadaloy sa braso nito na animoy sabik na makalasap ng sariwang dugo. Ang matandang babae ang lola ni Helena na siyang pinakamatanda sa kanilang lugar. Madam, aswang nga sila. Kumakain ng paa ng tao. Pero sigurado kung hindi yun kay Kuya. Halika na, bago pa tayo kainin yan. Saan kayo pupunta? Malapit na ang kabilugan ng buwan at wala na kayong takas. Kayo magiging alay sa kapistahan! Lumayo ka! Anong bagay na yan? Bakit nangunguryente? Madam, halika na! Kahit nabitbit nila ang itak, hindi nila ginagamit yun dahil takot silang pumatay. Bumulagta sa sahig ang matandang babae dahil sa panghihina. Kaya't tumakbo na naman silang muli at nagkubli sa mga talahiban. Madam, may mga tao. Ayun si Helena, oh. Pero hindi niya kasama si Kuya, kundi yung kapatid niyang bingot. So nasa na kaya ang kuya mo? Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Ayun, madam. May kargang taong 2 lalaki. May sugat sa noo at walang malay. Si Kuya Reynan yun, ah. Siya nga. Sundan natin kung saan nila siya dadalhin. Napansin nila na nagalit si Helena sa mga lalaking kumarga kay Reynan. Pinagbabatukan niya ito at inutusan na ipasok ito sa kubo. Di ba sinabi ko sa inyo na huwag ninyong saktan si Reynan? Bahala na kayo kung anong gagawin ninyo sa 2 babae na yon. Ikakasal pa kami mamaya. Paano namin idadaos ang aming kasal ng maayos kung wala siyang malay, ha? Hindi ninyo ginagamit ang mga utak ninyo! Narinig mo yun, madam? Plano pang pakasalan si Kuya sa kapistahan nila. Ibig sabihin, magiging aswang din si Kuya katulad nila. Ayoko mangyari yun. Planado na talaga ni Helena to. Matagal na sigurong natitipuhan niya si Kuya Reynan. Kailangan natin siyang iligtas mula sa babaeng yun. Hindi ako papayag na magkaroon ng hipag na aswang. Kailangan natin ang batang yun. Siya ang magiging daan upang makalabas tayo rito. Paano? Mahalaga siya kay Helena. Kaya kailangan natin siyang makuha. Siyang magiging alas natin upang hindi tayo masaktan o patayin ng mga puwisit na mga aswang na yan. Siya ang gagawin nating hostage. Pwede. Nag-iisip sila ng paraan kung paano makakalapit sa kubo. Gayong maraming bantay sa paligid. Lalo na't pinaghahanap pa sila ng mga kasamahan ni Helena. Ilang sandali kinausap ng isang lalaki si Helena, kasamang bugbog sarado na ama nitong si Federico. Oh, Tay! Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura ninyo? Hindi mo naman sinabi na wala ka sang babaeng anak araw. Sila may gawa nito sa akin. Tapos kinuryente pa ako at tinali sa puno. Mabuti na lamang at dumaan tong si Empen.
Umanda sa akin ang babaeng yon. Kapag nakita ninyo siya, patayin na ninyo! Akala ko mahinhin. Yun pala, magiging tinik sa kapistahan at kasal namin ni Reynan. Naningkit ang mga mata ni Cristal nang marinig ang sinabi ng babae. Nanatili sila sa talahiban at hinintay kung kailan susuguri ng mga aswang. Pumasok si Helena sa kubo at ginamot ang sugat sa noo ng binata. Hinalik-halikan nito ang pisngi ni Reynan hanggang sa magising ito. Ngunit nakagapo sa mga paa at kamay nito sa lubid. Aray, ang sakit ng ulo ko. Huwag kang masyadong gumalaw. Ginagamot ko ng sugat mo. Pagpasensyahan mo na si Chong at nasaktan ka niya, ha? Hindi niya kasi alam na ikaw ang napili kong pakasalan sa araw mismo ng kapistahan ng baryo. Kasal? Anong pinagsasasabi mo? Hindi ako maaaring magpakasal sa'yo. Hindi kita gusto at higit sa lahat ayaw kong maging katulad niyo. Nasaan sina Chon at Cristal? Anong ginawa mo sa kanila? Huwag mo na silang isipin pa. Ang importante, magpalakas ka dahil pagkatapos ng ating kasal, buong araw buo akong maaangkin. Matagal ko nang inaasamang matipon ng bisig mo, Reynan. Alam kong nasasabik ka rin na matikman ako. Baliw ka, Helena! Pakawalan mo ko rito! Kumalma ka, Reynan. Huwag mo sayangin ang lakas mo sa pagpupumiglas. Dahil akin ka na ngayon. Pilit na iniiwasan ng binata ang halik ng babae na dumampi sa kanyang bibig. Nandidiri siya sa tuwing naiisip na kumakain ito ng laman ng tao. Maya-maya'y inilipat si Reynan patungong bulwagan kung saan idadaos ang kasal nila. Pinaupo siya sa silya, ngunit nakatali pa rin ang kanyang mga kamay at paa. Sa mahabang mesa'y may tinadtad na mga bahagi ng katawan ng tao. Buong akala ng binata, yun na ang kanyang kapatid at si Cristal, kaya't walang tigil ang kanyang pag-iyak. Pakawalan mo ko rito, Helena! Walang iya ka. Pinagkatiwalaan ka namin tapos ito lang igaganti mo. Shhh! Maya-maya lang, magsisimula ng seremonya. Kaya huwag ka nang umiyak, mahal ko. Nilapitan ni Federico ang anak at binulungan ito. Sinabi nito na hindi pa rin natatagpuan ang dalawang babae. Dahilan na maggitgit sa galit si Helena. Ano ang ginagawa ng mga kasamahan natin, Tay? Hindi maaaring matakasan nila tayo. Sigurado kung hindi pa nakakalayo ang mga yon at hindi magawang iwan si Reynan. Hanapin niyo sila! Naghahanap naman ng tiyong mo at ang mga tauhan niya. Maging ang lola may kinuryente ng anak araw. Natagpuan na lang namin na nakabulagta sa bahay niya kanina. Basta! Gawin niyo ang lahat ng paraan ng sa gayon. Walang sagabal sa aming kasal! Buhay sina Jonah at Cristal. Ibang taong tinadtad nila at nilagay sa lamesa. May pag-asa pa kami makalayo sa lugar na to. Tila mga dagang nagtatago sa mga gutom na pusa ang dalawang dalaga. Ilang sandali napatili sila nang may humawi ng talahib. Bumungad sa kanilang harapan ang batang si Bulak na nooy nakangisi. Hoy bata, halika nga rito. Ikaw ha, bakit ang salbahe mo? Gusto mo bang tahiin ko yung bingot mo? Huwag kang makulit kung ayaw mong batukan kita. Siya na mismo ang lumalapit sa atin. Sa wakas, makakakilos na rin tayo laban sa kanila. Hindi nakakapagsalita ang bata at tanging tunog lamang ang nagagawa nito. Naaaliw siya sa mukha ni Cristal sa tuwing nakatitig siya sa dalaga. Madam, mukhang mabait naman. Tingnan mo mga mata niya. Siguro naging mapanakit lang siya ayon na rin sa nakikita niya sa paligid niya. Pero siguro kung maayos ang pagpapalaki sa kanya, magiging mabait din siya. Huy, aswang ang pamilya niya, girl. Kaya magiging aswang din siya sa future. I don't think na magiging mabait siya. Nakikita ko sa mga mata niya pagiging inosente. Ako nang bahala sa batang to. Nilinis ni Chona ng alkohol at wipes ang kamay at mukha ng bata.
May tsokolate sa sabag at ibinigay niya ito kay Bulak. Kagaya ng nakababata niyang kapatid, nakuha niya ang loob ng bata at unti-unti itong naging mabait sa kanila. Gayunpaman, ay kinukurot-kurot pa rin ito ang maputing braso ni Kristal. Kung hindi lang talaga natin kailangan ng batang yan eh. Kanina ko pa siya inupakan. Huwag naman ganun, madam. Tingnan mo, mabait naman siya kausap. Isa pa parang nasa 5 years old lang ang pag-iisip niya. Late bloomer. Itinuro sa kanila ni Bulak kung saan ang bulwagan. Tahimik itong sumama sa kanila habang kumakain ng tsokolate. Bahagya silang napahinto nang harangin sila ng 2 lalaki at matandang babae na nooy nagpalit ng anyo bilang aswang. Nandito lang pala kayo. Mabutit lumabas na rin kayo sa lungga na pinagtataguan nyo. Naaamoy ko na ang sariwang laman at dugo ng birhen. Wow ha, sana all nakakaamoy ng virgin. Kinuryente niya ako! Mga animal kayo, ha? Pues, kayo naman ngayon ang pahihirapan ko! Bulak! Lumayo ka sa 2 yan! Patalon-talon pa si Bulak habang nakikitang naglalaban ng mga ito. Ngunit nakafocus pa rin sa tsokolating kinakain ito. Sinugod na matandang babae ang 2, ngunit maagap na nakailag ang mga ito. Dahil maalam sa martial arts, maliksi nilang naiilagan ng mga aswang. Kailangan na natin gamitin yung itak sa kanila, madam. Dahil tayo papatayin nila kung paiiralin natin ang takot. True. So be ready, girl. Imbis na peppermint ang na-spray ni Chona sa mukha ng lalaking aswang, setting spray ang nakuha nito sa kanyang baga. Ay, imbis na mapaitan, parang nag-glow up pa siya. Nasaan na ba yung pepper spray? Ay, ito na! Ang mata ko! Hindi ako papayag na magiging handa sa kapistahan ninyo. Pakawalan niyo kami rito dahil hindi kami magdadalawang isip na ubusin kayong lahat. Ang sakit-sakit ng mga mata ko! Gamit ang matalim na itak ay hinataw ni Chona ang leeg ng lalaking aswang. Nagkataon na hindi nakatanaw sa kanila ang batang si Bulak dahil takam na takam ito sa pagkain ng tsokolate. Umupo pa ito sa puno na animoy walang pakialam sa mga naglalaban. Nagpagulong-gulong ang ulo ng aswang sa kanyang harapan, ngunit sinipa lamang niya ito palayo. Hala, parang wala lang sa kanya na napatay kong kasamahan nila. Pambihirang batang yun. Tsokolate lang palang katapat niya para maging mabait sa amin. Akala mo siguro, uurungan kitang matanda ka, ha? I will make you suffer talaga! Ilang beses na kinuryente ni Kristal gamit ang stun gun ng matandang aswang, dahilan para mawalan ito ng balanse at manghina. Ngunit mga 5 shot ng stun gun ang kailangan upang umepekto sa katawan nito. Hindi katulad ng normal na tao pa lang ito. 1 shot ay sapat na. Anong anting-anting ba yan taglay mo? Bakit napaka-makapangyarihan mo? Oh! Aray! Anting-anting ng kagandahan lang ang meron ako, Lolang Aswang. And wala ka nun. Sorry. Natisod sa nakausling ugat ng puno ang matandang aswang dahil sa panghihina nito. Hindi nito namalayan na may pinutol na kawayan sa ilalim ng burol. Nagpagulong-gulong ito pababa at natusok ng matulis na bahagi ng kawayan ang lalamunan nito. Dahilan na unti-unti itong mawalan ng buhay. Maging ang isang aswang na lalaki nang hihina sa ginagawang pagkuryente sa kanya ng dalaga. Tinabas ni Chona ang leg nito upang hindi na ito makaligtas pa. Ako na lang ang final touch. Ayaw mo kasi madumihan yung kamay mo eh. Kani Bulak. Halika, samahan mo na kami sa bulwagan. Chona, isasama mo pa ang batang yan. Marunong na tayong makipaglaban sa kanila. Hindi na pala natin kailangan ng hostage. Kakailanganin pa rin natin siya. Tuso yang si Helena, kaya kailangan nating isahan siya. Tumayo ang bata at sumama sa kanila. Kinakausap pa rin ito ni Chona at tanging tango at palakpak ang sagot ito. Ilang sandali itinuro nito ang bulwagan kung saan nila nakita si Reyna na nakaupo. Hoy, babaeng mangkukulam na filingera!
Papakawalan mo si Reynan kapalit ng buhay ng kapatid mo o hindi? Talaga? Magagawa mong manakit ng bata? Nilanggam nga hindi mo kayang pumatay, di ba? In your dreams siguro, girl. Bit-bit ni Chona ang ulo ng isang aswang at inihagis yon sa harapan ng babae at mga kasamahan nitong aswang. Dahilan na makaramdam sila ng takot. Itinaas ni na Kristal at Chona ang dugo ang itak upang makumbinsi ang mga kalaban na nagawa nila ang pumatay. Kaya na niyang pumatay, Helena. Lalo na kapag mas ginalit mo siya. Wala siyang awa, mapabata man o matanda. Bulak, totoo ba ang sinasabi nila? Tumangutango ang kapatid nito at nag-approve pa sa kanya. Kaya't mababanag ang takot sa mukha ni Helena nang makitang inilalapit ni Kristal ang patalim at stun gun sa kapatid nito. Anak, may anting-anting ang babaeng mistisa. May kapangyarihan siyang nangunguryente. Huwag mo siyang galitin. Baka nga sugo siya ng kalaban ng ating tribo na pinadala upang puksain tayo. Naalala mo nun, ang kwento ko sa'yo. Isang babaeng albularyo na may gabay na engkanto ang pumatay sa lolo at tiyakurason mo noon. Kaya huwag kang magpadalos-dalos. Pakawalan mo na tong lalaking to kapalit ng buhay ng kapatid mo. Hindi pwede! Dahil si Reynan lang ang lalaking nagpatibok ng puso ko. Ang gusto ko na makasama habang buhay. Mas importante pa ba siya kesa sa buhay ng iyong kapatid? Makasarili ka, Helena. Hindi pwedeng mamatay ang kapatid mo. Hindi mo ba pakakawalan si Reynan? Uumpisahan ko na ang pagpapahirap sa batang to. Nagmamatigas pa si Helena dahil mas pinili nito si Reynan. Kumembot-kembot ang bata nang ilapot ni Kristal ang stun gun sa leg nito at humiga. O ayan! Simula pa lang yan ang pagmamatigas mo, Helena. Hindi pa naman patay ang kapatid mo eh. Pero sa ikalawang pagkakataon, naggagawin ko to sa kanya. Natitiyak kong hindi na siya magigising pa! Tama siya, Helena. Kaya mag-isip-isip ka na. Spoiled brat pa naman tong si Kristal. Walang awa to sa mga bata. Sana hindi nila mahalata na artistahin to si Bulak. Tsokolate lang pala ang katapat, kapalit ng loyalty niya sa kanilang angkan. Naku, kawawang bata, sobrang napaka-inosente niya. Sorry Bulak ha, ikaw ang magliligtas sa amin. Promise, bibigyan kita ng chocolate after nito. Nagalit si Federico kay Helena, kaya't itinulak nito ang babae at pinakawalan si Reynan. Lapastangan ka, Helena! Akala ko mahal mo ang iyong kapatid, pero ipagpapalit mo lang siya sa buhay ng lalaking to. Walang kwenta kang anak! Tay, gusto ko namang lumigaya. Hindi yung puro na lang kayong iniisip ko. Taon-taon may dinadala ko para sa inyo rito ah. Umibig lang ako ng totoo. At kay Reynan yon. Sana naman maintindihan ninyo na gusto ko rin makasama ang lalaking mahal ko. Hindi ko naman totoong kapatid niyang si Bulak ah. Kaya hayaan mo na siyang patayin ng babaeng yan. Kapatid mo siya, Helena! Tumahimik ka! Nagalit si Helena nang tumakbo si Reynan patungo sa kinaroroonan ni na Kristal. Nakita nila ang kalesa na siyang ginamit nila patungo roon. Ano na ang gagawin natin? Nag-aaway na silang mag-ama. Kuya Reynan, buhatin mo si Bulak. Siya magiging alas natin para makalabas dito. Kunin mo yung bag. May isang tsokolate pa ako dyan. Ibigay mo sa kanya. Dahil sinusunod niya ang utos namin kapag nakakakain siya niyan. Si Bulak! Tinangay nila! Si Kristal na nagsilbing driver ng kalesa habang ginagamitan ng stun gun ng mga aswang na sumasampat lumalapit sa kanya. Sumampa si Federico sa likod ng kalesa. Ngunit maagap na hinataw siya ni Chona ng itak, dahilan na mahiwang dibdib nito at mahulog sa bangin. Natigilan ng ibang kasamang aswang ni Helena dahil sa takot na gamitin sa kanilang inaakalang anting-anting na nangunguryente. Kaya si Helena na lamang ang humabol sa mga ito at humarang sa daan. Mga walang hiya kayo! Ibalik ninyo si Reynan. Hindi ako papayag na makalalabas kayo ng gubat! Kahit kailan, hindi ako magiging sayo, Helena!
Huwag mong itatak sa isipan ng kapatid mo ang kasamaan! Bumalik ka rito, Reynan! Tumalon si Helen at sinabunutan nito si Kristal. Kaya't nawala ng balanse ang dalaga, dahilan na mahulog ito sa kalesa. Nagsabunutan sila ng babaeng aswang, ngunit malakas niya itong tinadyakan. Tumilapon ito, ngunit mabilis din itong nakabangon. Hindi ko sukat akalain na ganyan kakalakas Wala akong pakialam kung kaninong subo ka man, Kristal. Titiyakin kong mapapatay kita ngayon. Nasaan na ba yung stun gun ko? Shit! Nabitawan ko pa! Bakit parang natigilan ka na yata? Nawala na ang anting-anting mo? You shut up! Hindi ka magtatagumpay sa kasamaan mong bruha ka! May nakapasang sanga at pinutol niya yon. Lumapit si Helena sa kanya upang dukutin ang sikmura niya. Ngunit buong lakas niyang itinarak sa leeg ng aswang ang pinutol na sanga. At muling sinaksak sa dibdib nito ang kapirasong sanga. Dahilan na pumalahaw ito ng ubod lakas na siyang ikinatakot ng ibang mga aswang. For your information, black belter ako. Ayoko lang ipaalam sa'yo. Puisit ka! Ilang sandali nilapitan siya ni Reynan at Chona. Buong akala ng mga ito siyang nasawi. Ngunit umiyak na niyakap siya ni Chona nang makita siyang nakaupo sa tabi ng nakahandusay na si Helena. Muli silang sumakay ng kalesa at iniwan doon ang bangkay ng aswang. Bukang liwayway na silang nakarating sa Viñardina. Kasama nila ang batang si Bulak. Ganun na lamang ang pag-aalala ng kanilang inang si Basilia nang makita ang kanilang sitwasyon. Kinaumagahan, inireport ni Reynan sa mga otoridad ang lugar ng pinangyarihan. Ngunit wala ng tao roon. Maging ang bangkay ni Helena at ng ibang mga aswang na namatay ay hindi na nila natagpuan at sadyang nilinis ng mga aswang ang lugar na yon. Natakot sa stun gun na akala nila anting-anting mo, madam. Grabe, ang galing mo makipaglaban, ha? Mas barako ka pa palang makipaglaban kaysa sa akin, Kristal. Nakakahiya naman sa'yo. Don't worry. From now on, kailangan ko nang mag-enroll sa martial arts for self-defense. And I will be your trainer. Natawa ang binata sa tugon ng dalaga. Pinatignan din nila sa kilalang albularyo ni Nanay Basilia ang batang si Bulak. Napag-alaman nila na hindi ito kalahi ng mga aswang at inampun lamang ito ni Federico nang makitang pagala-gala ang bata sa terminal. Dahil namatay ang bunsong anak nito, sanhi ng malubhang karamdaman. Napuna ni Bulak ang pangulila ng matandang lalaki sa namatay nitong anak. Hindi rin ito nakakain ng karne ng tao at tanging gulay at isda ang kinakain ng bata. Napagpasya nila Reyna na sa bahay nila manirahan ang batang si Bulak dahil wala na itong pamilya. Pinaoperahan din ang bingot ito upang maging normal na bata katulad ng iba. Bulak, kami ng bagong pamilya mo, ha? Mamahalin at aalagaan ka namin dito. Tsaka marami kaming pagkain at natitiyak kong magugustuhan mong luto ni nanay. Sumapit ang araw ng pagtatapos ng trabaho ni Kristal sa Ubasana. Ngunit humingi siya ng permiso kay Doña Romina na gusto pa niya magtrabaho sa Viñardina Garden upang mas matutunan pa ang mga trabaho ng mga tauhan nila. Naging mas malapit siya sa mga tauhan nila, lalo na kay Reynan. Natuto rin si Kristal kung paano pahalagahan ang bawat sentimo na kinikita niya. Inipon niya yon upang ibigay kay Bulak bago siya umalis ng La Union. Nagkamabutihan sila ni Reynan at ipinangako niya na babalik siya ng La Union at susuportahan ang pag-aaral ni Bulak. Maraming humanga sa kanya bilang isang batang CEO ng wine company at bilang isang milyonarya. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakakarami na naranasan niyang makipaglaban sa mga aswang at muntik nang maging handa sa kapistahan ng mga ito. Wakas.